Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kinundi na ni VP Sara sa isang mensahe, yung pagkamatay po ng isang sundalo sa kamay na naman po ng mga NPA, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, nagpahayag na po ang SMNI sa pamamagitan po ng kanilang abogado na si Rolex Suplico, labag sa batas, no, ang ginawang suspension. Pag-uusapan din po natin, ito na po, no, hindi pa nga po nagsisimula yung kinatatakot po natin, yung pinagmamalaki po nila na yung tiyatsa daw ay ang tututukan ay purely economic lang. Eto na po, nagsalita na po yung isang congressman na gustong baguhin yung term limits. Kaya po, yung kinatatakot natin, napakalaki po ng posibilidad na maganap po yan, no? Kung hahayaan po natin silang magtsatsa. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Meron lang po akong natutuwang mga balita, no? Nakakatuwa po tong balita na to. Nagalingan po ako. Ito po yung tawag na Paskulong, Project Paskulong. Ito po, proyekto ng PNP, inaabangan po, no? At actually sa Calabarzon po 'to, no? Inabangan po yung mga ng kapulisan sa Calabarzon. Isang rehiyon lang pala 'to, kala ko buong kapulisan. Yung kapulisan sa Calabarzon, inabangan po nila yung mga fugitives o yung mga wanted sa ilalim ng batas, no? Inabangan po nilang umuwi sa Kapaskuhan. At tagumpay po ang kanilang at Project Paskulong, no? Dahil 300 mga nagtatago o mga takas sa tumakas sa kanilang pananagutan sa batas ay natiklo, no, dahil umuwi sa kanilang mga tahanan ngayong magpapasko. So Merry Christmas po sa mga nakulong. Talagang ibang uri talaga yung ano, no, ibang klase talaga yung Pasko kasi kahit po yung mga kriminalidad eh naghangad pong makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun nga lang po dahil inabangan po sila ng mga kapulisan natin diyan sa Calabarzon. Sana buong rehiyon buong rehiyon. Ayaw nila maging malungkot sa Pasko. Uuwi po yung mga kriminal na pinaghanap ng batas, eh natiklo po silang lahat. Higop muna tayo ng masarap na kape. Napakasarap. Whew, ang init. Nasobrahan ako sa higop, ang init. Whew. Okay. Isa pa pong balita na nakakatuwa po. Ito po bagay sa ating mga Duterte supporters. Nung Pilinas report po to, hindi ko po maintindihan no. Ang nakalagay po, ahas kinagat ng tao patay. Parang sabi ko, baliktad yata. Ahas kinagat ng tao. At yan nga po, nung binasa natin, actually kaninang hapon ko pa yan na yung plus report na yan. Eh sikat na sikat to si Brad, no? Kasi habang daw siya ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, merong 4 na metro, mahaba po 'yun. 4 na metrong ahas. Tinatawag po 'to na sa mga kanilang residente sa Bohol, no? May tawag po rito sa sawa na 'to, sa uri ng sawa na 'to. 4 na metro, malaki na po 'yun, no? 'Yun nga lang, etong ahas talaga na sawa, 'di ba, wala po silang ano kamandag.
nakakapatay po sila sa pamamagitan na lilingkisin ka at kikitilin ka sa pamamagitan ng pananakal sa iyong katawan, iipitin ang buong katawan mo, no? Ito po ang nangyari habang siya ay nagmumotor, kinagat po siya dito sa braso at pinaluputan. Pero hindi po siya nawalan ng loob, no? Habang siya ay unti-unting anong tawag doon, yung pinapaluputan, no? Hanggang mamatay ka. Ang ginawa po niya, hinawakan niya yung malapit sa ulo nitong ahas. Kinagat niya po yung leeg ng ahas. Grabe po, hindi po binitawan. Halos daw matigpas ang ulo ng ahas. Patay po ang ahas, ligtas si Manong. Tindi, no? At ngayon po, ang huling balita ay lalaya na siya kasi tapos na pong magpagaling sa ospital. Naisip ko lang, no? Ganito dapat yung ginagawa na natin ngayon. Nangangagat na tayo ng mga ahas. Lahat po ng mga umahas. Dapat ganito no? Ito po, totoo po yung kasabihan na atit for atit dito kay Brad. Hindi pala Manong dahil mas matanda pa ako. Atit for atit, no? Kinagat siya ng ahas, kinagat niya yung ahas, mas matindi ang kamandag ni Brad. Dahil patay ang ahas, siya buhay. At pauwi na ngayon, galing ng ospital. Congratulations. Congratulations, Brad. Yan po ang dapat nating gawin, no? Mangagat na tayong mga Duterte supporters. Total, mga ahas po yung mga kasama natin, magsimula na po tayong mangagat. Okay, meron na naman pong pauso tong Rappler. Meron na naman silang panawagan. Kunin daw, gusto talaga ng Rappler, magkagulo na no? Pinakukumpiska ng Rappler yung pong mga baril na nasa yung legal na may lisensyang baril ni PRRD dahil si PRRD raw po ay isang dangerous man, no? Lalo na kung meron po siyang baril. Alam po ninyo, Rappler, kung hindi nyo naiintindihan ng lahat, hindi totoo po. Naniniwala ako sa inyo na si Pangulong Duterte ay isang dangerous man sa kalaban, di ba? Sa mga drug lords, sa mga corrupt officials, sa mga corrupt na mga congressman, sa mga corrupt na tao sa gobyerno, sa mga corrupt na sa mga iba pang criminal elements, no? Very dangerous. Pero hindi po siya dangerous dahil siya ay maraming baril. Alam nyo kung bakit dangerous si Pangulong Duterte? Dahil sa taglay niyang talino. Yung utak po, no? Antindi. Utak ni Pangulong Duterte. Halos mag-isa na lang po siya. Nagkatotoo po yung sinasabi niya na nung una hindi ko mapaniwalaan na wala na talagang oposisyon ngayon. Maske media. Sumasang-ayon na sa kalakaran. Pero kaya po siya nariyan, sabi niya nga kahit mag-isa lang siya, ay siya po yung magiging tinig ng oposisyon. Hindi po pwedeng walang oposisyon. Di po ba? Yung mga dilawan, kakamping, media, pati po yung Makabayan Black na lahat po tinututulan, hindi po natin maasahan. Mukhang naging kakampi po sila lahat ng tambalang ng unit team na Marcos Romualdez. Sila na lang po nag-unit team. Marcos Romualdez na po to. Hindi na po Marcos Duterte. Marcos Romualdez. Okay. Rappler, sa kasawiang palad, ang main asset ni Pangulong Duterte, hindi nyo kayang kumpiskahin. Maaari nyo kumpiskahin ng kanyang mga baril, ari-arian, etc. Pero never nyo makukumpiskan numero unong asset ni Pangulong Duterte. Anong meron si Pangulong Duterte na wala dun sa mga naunang presidente at wala sa mga susunod na presidente? Yung kanyang utak. No? Kaya po marami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Nakita niya na po yan. Sino yung mga tunay na kaaway, sino yung mga tunay na kalaban. Yan po, hindi nyo kayang kumpiskahin. Maaring tugunan yan, no?
Pero gulo na po 'yan. Ah, sarap magkape. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Ito po, tinawag po ni Vice President Sara Duterte na traidor, 'no? Ito po ang pahayag, "A traitor, VP Duterte slams NPA rebels after soldiers' death in Batangas." Okay. Vice President Sara Duterte turned her ire on the New People's Army over the death of Sergeant Jernel Ramillano who died during a gunfight with the armed rebels she referred to as traitors. Mga traidor. Okay. Alam niyo po, eto po 'no, taos-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod, ni Sergeant Jernel. Eto po mga ilang pahayag 'no. Okay lang po 'yan, alamin niyo na lang. Si Sergeant Ramillano ay salamat sa biktima na karumal-dumal na gawain ng 'yan, mga grupo na 'yan. The Vice President recalled what happened to her hometown 'no, yung pong, naalala po ni BP Sara yung nangyari po, yung nakausap niya yung nanay. Ito po yung, nung siya po ay mayor, tumimo po sa kanyang puso at isipan. Ang sabi niya po, "Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?" Yan po ang tumimo 'no. Marami na po, kaya sabi nga ni Sara Duterte, marami ng, naging biktima, sundalo, kapulisan, at marami pa rin pong mga kabataan ang naging biktima. Ayon po kay Sara Duterte, yung mga kabataan na naging parte ng kilusan na 'yan 'no, yung mga kabataan na nung una naniwala na, tama naman, 'di ba? 'Pag yung kabataan makita mo may korapsyon, talagang, yayakapin mo 'no, pero late na para makita naman nila na sila po ay niyayakag na pala para maging mga sundalo nitong mga rebelde na 'to. Ang dami na po 'no, kaya nga po lahat na po nananawagan 'no, na tapusin na. Maski nga po si Pangulong Duterte mismo ay nabiktima na po ng grupo na 'to, na nagtiwala siya 'no, binigyan niya ng pagkakataon, binigyan niya ng mga posisyon sa pamahalaan, 4. Kung hindi ako nagkakamali, 4 po ang binigay na cabinet position, hindi po mga simpleng posisyon 'to, cabinet. Kaya lang, ambos dito, ambos pa rin ang ginawa, talagang yung pistok po sa kanila 'no, sa lahat, yung pistok po dito sa mga rebeldeng ito. Paulit-ulit na po dito si Sara Duterte, paulit-ulit na si Tatay Digong at may mga dating mga rebelde mismo na ginagamit lang para muling magpalakas. Uulitin ko po yung mga nasabi na nung una 'no. Kaya maling-mali po na tahakin natin yung pistok. Alam po 'yan ng mga militar, alam po 'yan ng mga kasundaluhan natin 'no. Wag na po kayong magpapogi na bigyan ng, let's give a peace a chance. Mula pa po noong araw, kay Cory pa po. Mula po kay Cory nakipag-pistok na tayo hanggang kay Pangulong Duterte. Kung hindi pa rin tayo natututo at ngayon po ay babalik na naman tayo sa pakikipagpistok, talagang wala, kasi pa malapit na tayo, eh. Alam niyo ang kagandahan sa mga Duterte nung na-realize nila na hindi tapat yung kanilang mga kausap, eto nga pong mga grupo na 'to, kailanman, sabi ni Sara Duterte 'no, kailanman ay hindi sila tapat. Ayan po, ang tanging layunin ng grupo na 'yan ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Yan po ang mga binibitawang salita ni Sara Duterte sa kanyang pahayag. Tila itong gobyerno na 'to, hindi natin alam kung
Wala na lang sa kanila eh. May masabi na lang nakakaiba. May masabi na lang sila na may iba silang ginawa kaysa sa mga Duterte. Yung pong magandang proyekto na dapat lang tinutuloy, ayaw po nila. No? Gusto nila maiba. Eh, wala tayong magagawa. Okay. Sana po natututo tayo. Natututo sana tayo sa karanasan natin na wala po talagang mahihita tayo sa lahat ng pakikipagpistok dito sa grupo na to. Okay, punta na po tayo rito sa SMNI. Nagsalita na po yung mga abogado at meron din ang abogado po nito ay si Attorney Rolex Suplico. Isa rin po yan sa mga host ng SMNI. Sabi po ni Rolex Suplico, ito ay labag sa batas. Ito po ang kanyang tinex dito sa ABS-CBN sa TV Patrol. The order, kasi wala na sila eh. Wala na sila sa SMNI. The order was issued without hearing. Hence, it violated the due process of law provisions of the 1987 Constitution. SMNI was punished without giving it its day in the court. Pinarusahan na po, hindi man lang nagkaroon ng hearing, pinarusahan na po, hindi man lang pinagpaliwanag. Yan po ang problema ng mga tao na to, no? Yan po ang ginawa nila sa SMNI. Parusa na agad bago mag-hearing. Parusa na agad bago pinagpaliwanag. Walang due process. Meski po yung mga, ewan ko lang nasan po yung mga, kayo sa Commission ng Human Rights, lahat po ng mga NUJP, lahat po ng mga samahan na nung tutol na tutol, nung hindi pinagbigyan ng prangkisa, yung pong ABS-CBN, napakalayo po. No? Ano po meron sa ABS-CBN? Tapos na po yung kanilang prangkisa. Nag-a-apply po sila ng panibagong prangkisa. At dinaan po yan, ilang araw po, 13 days kung hindi ako nagkakamali. 13 days na sinalang yung ABS-CBN. Nalaman natin yung mga pagkukulang, mga kamalian ng ABS-CBN. Dito po, wala. Wala pong aligasyon. Kasi po wala namang batas ng red tagging. Kung red tagging po lang yung naririnig natin, kaya po to illegal. Ano naman po yung sinabi ng isang miyembro ng PDP Laban na maganda tong si Attorney Amy Torrefranca Neri, ha? Ito po ay Secretary General ng PDP Laban. Mukhang ang lumalabas po na magiging opposition ngayon. Sana po matuloy, no? Yung binalita po natin kanina. Sana po matuloy na si Pangulong Duterte ay tumakbo sa Kongreso para harapan sila ni Speaker. Ha? Doon po kasi ang labanan eh. Nawala po sa eksena yung Senate President, Senate. Wala pong sinabi ngayon. Parang mga grandstanding lang kayo tapos ang daming matatapang sa Senate, grandstanding lahat. Dehin bukiki kayo lahat sa ginagawa ng congressman. Kontrolado ng House of Representatives ang Kongreso. Walang magawa ang Senado. No? Grabe kayo, Senado. Okay. Opo, mas maganda pong target yun. Kasi, pag naging congressman siya, harapan, pwede niya sabihan yung mga congressman. Maganda po. Ako po, sang-ayon po ako na kung tatakbo si PRRD sa Kongreso, una, hindi siya mahirapang mangampanya. Sigurado siyang panalo siya dun sa kanilang distrito. No? O, ikalawa, ano po, yung mga parang ang labanan po ngayon sa HOR.
Ito po ang sinabi ni Attorney Amy Torrefranca Neri, what happened to the due process in our country? How could an agency impose suspension without asking for the side of media entity? NTC immediately sanctioned SMNI and at the same time issued a show cause order asking why no sanctions should be imposed. It boggles the mind. Ang dami po talaga. Mga matatalinong tao. Kinwestiyon na natin to kahit wala pa tayong naririnig na sinasabi ng mga abogado. Ngayon po, halos lahat ng mga abogado nagsasabi ngayon na ito po ay tahasang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Walang hearing, no? Hindi po pinagpaliwanag, binigyan na kagad ng sanction, binigyan na kagad ng parusa. The violation of the constitutional right to due process is obvious for all to see. Napaka-obvious po na wala pong due process na naganap dito po sa ginawa nila sa House of Representatives. Kaya talagang matinding labanan to, no? Yung makakapal ang mukha sa na kontrolado pati yung mga supposedly independent NTC po, lahat po ng mga komisyon. Hindi po pwedeng diktahan yan eh. Dapat. No? Pero ano nangyayari sa Pilipinas? Kanina lang, sobrang init. Ngayon, natungga ko na. Ano nangyayari na sa Pilipinas? Kontrolado na ba lahat? Alam nyo ang masakit? Alam nyo kung ano kinakatwiran ng NTC? Kasi nirekomenda sa amin ng House of Representatives na suspendihin. At dahil yung House of Representatives daw ay nakakita ng violation, kita niyo yung katwiran yan. Nakakita raw yung House of Representatives ng violation. Kaya pinasuspindi sa amin. Kung nakakita sila ng violation, napatunayan nila may violation, di dapat tinanggalan nila ng prangkisa. Hindi nyo ba naisip yun, NTC? Sila ang karapatan nila, prangkisa. Kayo, day-to-day operation. Hindi porket sinabi ng congressman na may nilalabag, aayon na lang kayo at sususpindihin nyo. Wala po bang, hindi po ako abogado pero wala po bang pwedeng iparusa dito sa NTC? Maling interpretasyon ng batas? O hindi nila alam? Hindi ko po alam. Bakit walang due process? Pag nilabag po ba ng mga katulad ng NTC ang due process, sama na natin MTRCB, wala silang kaparusahan? Kaya tago natin to. Baka mapagkamalang ako endorser. Wala po bang kaparusahan ng MTRCB at NTC dahil wala silang due process? Ang hirap, no? Ang isa pang pinagtataka ko, nasan po yung mga maaangal na mga grupo ng mga media? Alam niyo ba yung mga grupo ng media, meron lang masabi sa isang anchorman o isang reporter o isang press people, ang ingay-ingay, nire-red tag kami. Asan na yung mga sumisigaw na no to red tagging, asan na kayo? Ito po, sinuspindi na walang due process. Wag mo kong turuan, Brad, ng gagawin ko. Alam niyo, mga nagtuturo ng gagawin ko, no? Kasi okay naman na mag-suggest kayo no? Pero yung blatantly sabihin mo, questionin sa korte. Brad, mahirap tong ginagawa namin. Sana manood lang, di ba? O kaya makiusap ka. Wag naman mo kong utusan. Okay. Punta po tayo rito sa
Natatawa tuloy misis ko. Minsan lang nanonood diyan sa akin ng live. Nanonood lang dati yan ng ano, sa TV, sa ano, mga video ko. Pero ngayon nakanood siya ng live, natatawa siya, eh. Hindi niya akalain na pag pagsabi-sabihan lang ako na sabihin mo dun. Kaya nga po ayaw ko maging bayarang ano, di ba? Kaya po yung isang dahilan kung bakit ayaw ko maging bayaran na vlogger. Ayaw ko pong inuutusan ako ng mga gagawin ko sa vlog ko. Okay. Last na po, last na topic na. Ano na ba tuloy? Nawala tuloy ako sa last topic. Ano pa ba hindi natin natalakay? May isa pa akong hindi natalakay. Ito po, yung sa Chacha, no? Ito po sinabi po to ni Congressman Barber. Barber ba? Tingnan ko lang. Ace Barber, tama. Congressman Ace Barber. Sabi niya po, the rampant vote buying in local politics every 3 years brought about by election of congressmen, governors down to the mayoralty level as mandated in the 1987 Constitution is among the best argument for charter change. An administration lawmaker reiterated. Eto na, naglalabasan na, di ba? Ang sinasabi ko po sa inyo, no, yung Chacha, kinakatwiran ng ating Pangulo, sinasabi niya na kaya magchachacha because of economic para ma-attract natin, tatanggalin natin yung mga provision, hindi attractive eh. No? Hindi attractive sa mga foreign investors yung Pilipinas dahil dito sa mga restrictions sa ating constitution. Yan yung kinakatwiran, di ba? Purely economic lang. Sabi ko, kalokohan yan na economic lang. Nagsalita na nga si Amy. Kaya gustong i-chatcha, may gustong maging prime minister. Si Amy na yung kapatid ng Pangulo yan. Marcos yan. Di ba? Ngayon, ini-insist nila ng mga tagapagtanggol ng Chacha, ewan ko kung bakit nyo gustong, alam nyo, lahat ng problema gusto nyong pasukin eh. Hindi ko alam kung sinasadya nyo na gusto nyong pasukin yung mga problema, ICC, Chacha, para dyan na lang kami mag-react sa ICC, Chacha, sa Pistok, at makalimutan na naming hingiin yung mga resibo ng inyong mga ginagastos. Hindi ko alam eh. O talagang gusto nyo lang talagang magulo ang Pilipinas para total naman mayayaman kayo. Pag nagkagulo, takbo kagad kayo sa ibang bansa. No? Kaya ang point ko dito, ngayon pa lang nga hindi pa nakasalang. Congressman na yan nagsabi. Term limit ang gusto niyang palitan kaya magchachacha. Ngayon sasabihin nyo, economic lang. Kalokohan yan. Once na nagchacha kayo, alam na namin yan. Lahat yan babaguhin nyo. Makakapalagba ang Senado? Oy, Senado, for the first time sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, hindi ko po alam kung dahil lang to sa liderato ninyo. Pero for the first time po ng kasaysayan sa politika ng Pilipinas, ngayon lang po ang Senado parang tau-tauhan lang ng House of Representatives. Real talk po yan. Never before na yung Senate ay parang tagasunod lang ng HOR. Ngayon lang po sa kasaysayan, may isang pinaka mahina, matatawag na nating mahinang Senate President. Ang Senado po, grabe po yan. Wala pong Senado
kahit na anong panahon na sunod-sunuran sa House of Representatives. Kahit na po yung pinakamalalakas na speaker sa katauhan ni Speaker Speaker Jody Venecia, hindi po nagpapadaig yung Senado. Ayan yun eh, di ba? Hindi natin alam kung bakit ang Senado ngayon masyadong dungo. Pero ang gagaling sa mga putya, murahan na, ang tatapang. Ayan lang po ang ating topic.